Genesis chapter 2, at i-pick up po natin verses 4 to 17. Last Sunday, we look at verses 1 to 3. Ngayong umaga po, verses 4 to 17. You know, we go through the Bible, verse by verse, book by book, chapter by chapter. And so, tapos na natin ang chapter 1 and chapter 2, verses 1 to 3. Now, we will move forward po sa verses 4 to 17. So, noong nakaraang linggo, tinalakay po natin ang Genesis chapter 2, verses 1 to 3 about sa Sabat. At may ilang mahalagang bagay tayong natutunan. Una, ang ikapitong araw ay tanda na tinapos ng Diyos ang kanyang paglikha sa lahat ng bagay. But it doesn't mean po na tumigil siya sa pagkilos. Patuloy pa rin siyang kumikilos sa pag-alaga, pamamahala sa lahat ng mga bagay. Ikalawa sa talata, ikalawa o dos, nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw mula sa kanyang paglikha. And lastly, sa talata ikatlo, verse 3, itinangi at pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw dahil sa kanyang pagpapahinga mula sa paglikha. So, again, we made application na kailangan meron tayo palaging rest, at ang pinakamahalagang rest ay sa presensya ng Diyos. Unang-una siya ang kapahingahan natin, at pangalawa ay mahalaga na may panahon tayo para sa pagpahinga, spiritual refreshment. Sa madaling salita, so back sa atin dito, pinag-aralan last time, hindi dahil napagod ang Diyos, nagpahinga siya, hindi ibig sabihin na napagod siya, kundi ang rest dito ay para sa ating kapakinabangan. Malinaw na itinuro ni Jesus sa Mark chapter 2 na ang tao hindi ginawa para sa Sabat, kundi ang Sabat ay ginawa para sa tao. So binigay ng Diyos ang Sabat para sa ating ikabubuti at bilang pagpapala sa atin. And so nararapat lamang po na matuwa tayo at magalak. Now, tingnan po natin ang verses 4 to 17. Babasahin ko po. Ini-invite ko po kayo na tumayo habang binabasa ang salita ng Diyos. Basahin ko po. Verse 4, ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa, nang likhain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit. Wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala ring nagsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabo. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay, at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa apat na sanga. Ang una na kung tawagi ilog Pishon ay umaagos sa lupain ng Habila. Lantay ang ginto roon at marami ring bidelyo at batong onis. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinawag namang Gihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikaapat na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Maaari na po kayong umupo. Maraming salamat po. So, ang Genesis chapter 2 po ay nakatuon sa tao. Sa Genesis chapter 1, natapos ang creation sa tao. Siya ang pinakamahalaga sa lahat ng nilikha. Sa ika-6 na araw. Sa Genesis chapter 2, halos umiikot ang lahat sa tao. Dito mababasa natin ang unang tahanan ng tao at ang espesyal na relasyon niya sa Diyos. The title of our message this morning ay inilagay na may layunin. Ganyan rin po sa buhay natin. Kung nasa saan ka mang posisyon ngayon, kung saan ka inilagay ng Diyos, may purpose ang Diyos kung bakit ka inilagay sa posisyon na iyan. At sigurado, ang pinakahigit na layunin ay para magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. So, nauna, himay-himayin po natin itong binasa natin.
tingnan natin ang simpleng katotohanan na makikita natin dito. From verses 4 to 14, ang tao ay pinagkalooban ng mga pribileyo. Ang tao pinagkalooban ng mga pribileyo in verses 4 to 14. Ano itong pribileyo? Kalagayan ng now bago ito ibinigay ang kalagayan ng mundo, pinakita sa atin ang kalagayan ng mundo bago dumating ang tao. Tingnan niyo po sa verse 4. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Nang likhain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa rin nagsasaka, ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. So inilarawan dito kung ano ang original na anyo ng mundo bago matapos ang 6 na araw ng paglikha. If you remember po, ganito yung sinilarawan ng mundo bago nilikha ang lahat ng bagay. Naalala niyo po sa verses 1 and 2 sa Genesis chapter 1, bago ang lahat ng bagay, bago ang nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, ganito ang kalagayan ng mundo sa verses 1 and 2, Genesis chapter 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So bago nilikha ang lahat ng bagay sa mundo, wala pang anyo, maliwanag, empty pa, hindi pa ito maayos, wala pang buhay na nilalang. At nakita natin mula sa creation ng Diyos, simula sa unang araw hanggang sa ika-6 na araw, ang mundo ay naging maayos at napuno ng mga nilalang na may buhay. Now, dito sa verses 4 to 6, pinapaalala muli sa atin na ang mundo, bago pa tapusin ng Diyos ang kanyang paglikha, ay hindi pa maganda at sagana hindi sagana na tulad ngayon sa Garden of Eden. So it reminds us ang kaayusan at kasaganahan na nararanasan natin ngayon na mula sa Panginoon. Hindi po ba? Isang pribileo, isang pagpapala mula sa Panginoon. At lalong naranasan ni Adan noon. Ito po ay bunga ng kabutihan ng Diyos. Huwag niyo pong kalimutan na ito po ay bunga ng kabutihan ng Diyos. Whether sa kagalingan, whether sa financial, whether sa relationship, ito po ay bunga ng kabutihan ng Diyos. Ito ay resulta ng kanyang pagpapala. Kaya kapag naalala natin kung anong kalagayan ng mundo bago tapusin ng Diyos ang gawain sa loob ng 6 na araw, mas naunawaan po natin na ang mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa kanyang ugnayan o relasyon sa tao. And napakasarap po na lalo na sa may mga relasyon sa Panginoon, na-appreciate nyo ang kabutihan ng Diyos. Ibang-iba nung wala pa tayong relasyon sa Panginoon. Hindi natin nakikita ang mga ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Hindi tayo marunong mag-appreciate siguro noon. Pero ngayon nakikita natin kung gaano kabuti ang Diyos at nagpapasalamat tayo gaya ng ginawa ngayong umaga. Especially sa married couple na nagpapasalamat sa Panginoon. So now, ang isang bagay rin na makikita natin dito yung pinagmulan ng tao at ang kanyang unang kapaligiran. Tingnan niyo po, ang pinagmulan ng tao at ang kanyang kapaligiran. Verses 7 to 9. Tingnan niyo po, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan. At doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay. At gayon din, ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Notice, sa muli, yung pagpapala po, na pagpapalang kasama sa paglikha ng tao at ang kanyang kapaligiran. Una, ang tao, sabi dito, ang tao ay nilikha mula sa alabok. Tapos, hiningihan ng Diyos, sabi dito, ng kanyang hininga at ginawa siya isang buhay na nilalang. Nabigyan ng buhay ang tao dahil sa hininga ng Diyos. Ang bawat hininga na mayroon ka ngayon ay nagmula sa Diyos. Isang pagpapala sa Diyos. Ang buhay na mayroon ka ngayon ay isang pagpapala sa Diyos. Kaya, marapat lamang na pasalamatan natin. Salamat Lord, buhay pa ako ngayon. Salamat Lord na ikaw ang nagbibigay buhay. Salamat Lord na may hininga pa ako. But again, ang buhay na mayroon tayo ngayon ay nagmula sa Diyos. Now, mahalaga ito kasi sa paaralan, lalo na siguro hindi siguro common dito sa Pilipinas, pero may mga
teaching na ganito sa paaralan, may tinuturo, and lalo-lalo na sa labas ng bansa, tinuturo ng evolusyon, ng theory ng evolusyon na tao ay nagmula sa unggoy. But ayon sa kasulatan, ang ating pinagmulan ay mas humble pa kaysa sa mga unggoy. Tayo ay hinubog mula sa alabok. Kahanga-hanga po ba? Walang anyo, walang hugis. Hinugisan niya, binigyan niya ng forma ang alabok at naging tao. At hiningahan niya ng kanyang hininga at nagkaroon tayo ng buhay. Naging buhay tayo na nilalang. Kahanga-hanga po ba? Kinuha niya ang simpleng bagay at hiningahan niya ito ng kanyang sariling hininga. May isang talata po sa New Testament na nagpapaalala sa atin about sa hininga ng Diyos. Matapos po lang pagkabuhay ni Jesus, nagpakita siya sa mga alagad at pinagpala sila ng kapayapaan. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay, lalo na kay Tomas na nagdududa sa kanya. Hawakan mo, Tomas, ang aking mga kamay. At pagkatapos, sabi sa talata sa Matthew, sa Gospel of John, na hiningahan sila ng Diyos. In fact, basahin ko po sa inyo, John chapter 20, verses 21 to 22. John chapter 20, verses 21 to 22. Muling sinabi ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya, take note, pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. So, ang banal na Espiritu ay nananahan po sa mga mananampalataya. Ito dito po, nagbibigay sa atin ng kakayahan para maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Kapag tayo puspos ng banal na Espiritu, ano po yung mga lumalabas na bunga? May pag-ibig, may kagalakan, may kapayapaan, may pagpipigil sa sarili, lahat ng mabubuting bagay. And remember, during sa creation, kung naalala ninyo sa Genesis chapter 1, naging instrumento din ng banal na Espiritu sa paglikha. Ang Espiritu ng Diyos, ang instrumento sa atin upang maging bagong nilalang tayo. Unless na ang banal na Espiritu ang kumilos sa puso mo, mangusap sa iyong puso, it is because po sa banal na Espiritu kaya nabago po ang ating buhay. Dahil narinig po natin ang salita ng Diyos, nangungusap ang banal na Espiritu sa ating puso. At sa pamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, siya rin po ang bumago sa ating buhay. So, napakalaking biyaya para sa taong ginawa mula sa lupa ang magkaroon po ng hininga ng Diyos. So, it is a testimony po ng pagpapala ng kanyang unang relasyon, ng ugnayan ng Diyos sa tao. Makikita rin po natin sa talata 7 hanggang 9, back sa Genesis chapter 2, na nagtanim ang Diyos ng isang hardin para sa tao. Naglaan siya ng pagkain para sa kanya at inilagay ang dalawang espesyal na puno sa gitna ng lahat ng iba pang puno. Ang isa sa mga punong ito ay ang puno na nagbibigay ng buhay. Nandito rin po sa Garden of Eden ang puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Ang puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama, it reminds us about sa temptation ng diablo, pagpukso ng diablo. Habang ang puno na nagbibigay ng buhay, it reminds us ng pagpapalang inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. It reminds me this morning about na maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Pero ang kaaway, kumikilos, dumating siya upang wasakin, sirain ang buhay mo. Maging miserable ang buhay mo, ilihis ka sa maling landas. Imbis na sa Panginoon, gusto kanyang ilihis ng landas papunta sa mga bagay na hindi counted sa walang hanggan, kundi dito lang sa mundo. Mga panandaliang bagay. Now, tingnan niyo po ang perfectong kapaligiran ng tao. Kung saan siya nilagay. Sa verse 10 po, tingnan niyo po. Verses 10 to 14. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa apat na sanga. Ang una na kung tawaging ilog Pishon ay umaagos sa lupain ng Habila. Lantay ang ginto roon at marami ring bidilyo at batong onise. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinawag na Manggihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikaapat na sanga ng ilog ay ang Euphrates. So, inilarawan po ang mga ilog at mga mahalagang metal. Kaya ang unang kapaligiran ng tayo, sagana sa likas na yaman. May tubig, biruin mo, may mga ginto. Kung gustong pumulot ni Adan ng ginto, maaari niyang pulutin ng ginto.
Hindi pa na ganito ngayon sa panahon natin na grabe ang pagpapalaga sa ginto na kung saan pwede itong nakawin. Noon, ginlalabay-labayan lang ni Adan ang mga ginto. Napakagandang lugar na ginawa ng Diyos. May mga mahalagang bato. May isang ilog na sa hardin ng Eden na humahati sa 4 na sanga, may ginto sa lahat ng dako. Sinabi dito may brillium, may onyx o onyse, at iba pang mahalagang bato kung saan ka man tumingin. At talagang makakasabi ka, wow, ganda, magandang lugar nito. So, ang perfectong unang kapaligiran ng tao nagpapakita ng, again, pagpapalang ibinigay ng Diyos sa tao. Remind us sa pagpapala na ibinigay ng Diyos sa tao. But every blessing has responsibility or accountability. Bawat pagpapala po ay may responsibilidad at accountability. Tingnan niyo po responsibilidad. Verses 15 to 17. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa lamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa lamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Una, makikita po natin nandito sa paraiso, ito yung pinili ng Diyos na magkaroon ng espesyal na relasyon kay Adan. Hindi niya ito kailangan gawin, ngunit ginawa niya ito dahil sa kanyang pag-ibig at kabutihan. Sa kanyang kabutihan, ginawa ng Diyos ang tao ayon sa kanyang kalarawan at wangis. At pumasok sa isang espesyal na relasyon sa kanya. Hiningahan niya ang tao ng hininga ng buhay at ibinuhos niya sa kanyang patuloy na pagpapala. Ang relasyon ni Adan at ng Diyos ay hindi nakamit dahil sa ginawa ni Adan. Sa panahon ito, hindi pa nagkasala si Adan. Di po ba? Wala pang kasalanan. Pumasok ang kasalanan pagkatapos sila ituksuhin at bumigay sila sa temptation ng diablo. So during this time, sa pagsisimula, ay hindi pa nagkasala si Adan at wala pang kasalanan na dapat mapagtagumpayan. Now, sa relasyon nito, may kalakip na dapat gawin at hindi dapat gawin. May kalakip na dapat gawin at hindi dapat gawin. Tingnan niyo po, verse 15. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa lamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. It reminds us po sa Genesis chapter 1 verses 26 to 31. Kung saan itinakda ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng paggawa at pamamahala sa kanyang nilikha. Sabi niya, ibinibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng aking mga ginawa. So, binigyan ng authority ang tao at pamamahala ng pangalagaan ng kanyang creation. Sa hardin ng Eden, inilagay si Adan upang sabi po dito sa binasa natin, pagyamanin at pangalagaan ang hardin. Maliwanag po. Sinabi ng Diyos, pagyamanin mo at pangalagaan mo ang hardin. So, binigay sa tao ang responsibilidad. At ngayon, binigay rin sa kanya ang hindi dapat niyang gawin. Itong dapat mong gawin, Adan, pagyamanin at pangalagaan. Pero ito hindi mo dapat gawin. Tingnan niyo po sa verses 16 and 17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa lamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Sabi niya, take note, huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So makikita po natin ang espesyal na relasyon sa pagitan ng Diyos at ni Adan, kung saan dala ng Diyos ang parehong mga pagpapala. Binigyan ka ng pagpapala, Adan, and same with us, binigyan kayo ng mga blessing, pero mayroon din tungkulin, responsibilidad, accountability. Ito ay isang relasyon na may bunga ng buhay, either magbubunga ng buhay o kamatayan. Kung magiging tapat si Adan, may walang hanggang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi siya mapapatalsik sa Garden of Eden. Tama po ba? Ngunit kung siya naman ay hindi magiging tapat, hindi siya susunod, tiyak na matutupad ang sinabi ng Diyos. Mamamatay siya. Binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaang pumili kung magtitiwala ba sila sa kalooban ng Diyos. Alam natin na ang kalooban ng Diyos ang pinakamabuti sa ating buhay. So, binigyan tayo ng kalayaan. Hindi ka ginawa ng Diyos na robot
na pipindutin ka lang upang gawin mo kung anong gusto ng Diyos dahil hindi yan pag-ibig kung kinukontrol ka. Ang pag-ibig ay kusa sa iyong loob na pinipili mong sumunod sa Kanya, magtiwala. Binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaang magtiwala. Magtitiwala ka ba sa kalooban ng Diyos na siyang pinakamabuti? O tanggihan ito, ngunit mararanasan mo ang sakit, pinsala, kalungkutan na dulot ng maling pagpili, desisyon. Pero salamat sa Diyos, may mga panahon na naninindigan tayo, nakakala natin tama ang pinipili natin, pero ang biyaya ng Diyos, grabe na iniingatan tayo upang tayo ay hindi mapunta sa kapahamakan. Tandaan natin na nang likhain ng Diyos si Adan at Eva, lahat ay mabuti. Ang alam lamang nila ay mabuti. Hindi pa nila naranasan ang bunga ng kasalanan. Inilalayo at pinuprotektahan sila ng Diyos mula sa masama. Minsan, nag-iisip tayo na yung mga bagay na sinasabi sa atin ay killjoy. Mga binibigay sa atin na babala, sinasabi na, mas aram ko kung na akong buhaton, mas aram ko kung na nung tama. Dikit na salig nga mas maupay ang babala sa Ginoo, mas maupay ang mamati sa pulong sa Ginoo. So ang Diyos, dahil siya ay walang hanggan at ganap na may kaalaman sa lahat, bago ka pa humakbang, alam na niya kung anong mangyayari. Kaya dahil sa kanyang pag-ibig, ayaw niyang maranasan ng tao ang ganitong matinding pagdurusa. Alam ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging ang mga pasyang gagawin natin bago pa natin gawin ang mga ito. Dahil dito, alam din niya, napifeel niya kung ano ang mararanasan mo sa maling mga pagpapasya mo sa buhay. Nararamdaman niya ang sakit. Na una niyang nararamdaman, hindi mo pa ginagawa, iniisip mo pa lang, yun pala ay nasa isip mo. Pero alam na niya ang sakit na resulta ng maling desisyon natin sa buhay natin. Kung tayo ay lilihis sa kalooban niya. So walang ibang higit na nakakaalam kung gaano kalubha ang bunga ng kasalanan kundi ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Sapagkat inialay ni Jesus ang kanyang buhay. Alam niya ang sakit ng bunga ng kasalanan. Kung mayroong higit nakakalam kung ano ang pakiramdam ng bunga ng kasalanan, yun ay ang Panginoong Hesukristo. Kapag sinasabi ng Diyos na huwag nating gawin ang isang bagay, dahil yan ay makakasakit sa atin, hindi makakabuti. So nararapat lamang po na makinig tayo sa Kanya. So, sa muli, dito sa binasa natin, ano ang babala na ibinigay ng Diyos kay Adan? Balikan po natin. Dito sa binasa natin, ang babala, kung kakain si Adan mula sa puno ng kalaman ng mabuti at masama, mamamatay siya. Physical at spiritual. Ang physical na kamatayan ay ang dahan-dahang pagkabulok ng katawan dahil sa pagtanda. Imagine nyo, kung hindi nagkasala si Adan, hindi tatanda siguro si Adan. Now, ang isa pang kamatayan na tinutukoy ang spiritual na kamatayan, ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, dulot ng kasalanan ng tao. So, ang mga punong ito, nagpapakita sa atin ng dalawang bagay. Una, ang kalayaan ay binigay ng Diyos sa tao. Sabi ng Diyos, mula sa lahat ng puno sa hardin, take note, sa binasa natin, mula sa lahat ng puno ng hardin, malayang kang kumain kahit anong piliin mo na puno. Pangalawa, ang isang utos na pinagbabawal niya. Ngunit sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Huwag mo itong kakainin, ang bunga ng punong ito. Na walang sign na mahiwaga po ang punong ito. Wala itong lason o special na sangkap na nagpapasama sa tao. Salip, ito po ay pagsubok kung susunod si Adan o hindi. Ito ay pagsubok ng kanyang pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Binigyan ng Diyos ang tao ng malinaw na utos. Huwag mong kakainin ito. Ang pagkain mula sa punong ito ay mangyayari lamang kung tahasang susuwayin ng tao ang Diyos. Kung susundin ng tao ang Diyos, hindi niya kailanman mararanasan ang kasamaan. Patuloy niyang malalaman ang mabuti lamang.
Di po ba? Ngunit sa sandaling sumuway siya sa Diyos, naranasan niya ang kasamaan dahil ang kasamaan ay pagsuway. Malinaw na pinahayag ng Diyos ang bunga ng pagsuway. In verse 17, tingnan niyo po sa verse 17. Sa oras na ikaw ay kumain nito, tiyak kang mamamatay. Inilarawan ng kasulatan na may tatlong yugto ang kamatayan. Una, spiritual na kamatayan, ang pagkahiwalay mula sa tamang relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan. Wala na, hindi na maganda ang relasyon natin sa Diyos dahil sa kasalanan. Pangalawa, ang physical na kamatayan, ang paghihiwalay ng buhay mula sa physical na katawan. Pangatlo, ang walang hanggang kamatayan, ang tuluyang pagkahiwalay sa buhay ng Diyos magpakailanman na tinatawag na ikalawang kamatayan. Makikita po natin na mas malinaw ang bunga ng kasalanan kapag tinalakay natin ito sa Genesis chapter 3. We will go more on this about sa consequences ng kasalanan. Now, sa pagtatapos po, ilang mahalagang katotohanan, simpleng katotohanan na iiwan ko po ngayong umaga mula sa salita ng Diyos. Una, inilagay ng Diyos ang tao upang magkaroon ng relasyon sa Kanya. Inilarawan ng Genesis chapter 2 na ang pagiging malapit ng tao sa Diyos. Close pa sila. Si God at ang tao sa Garden of Eden. Nilalang ng Diyos ang tao at inilagay siya sa hardin upang magkaroon ng relasyon sa Kanya. Tayo ay nilikha upang makilala ang Diyos. Magkaroon ng suok na relasyon sa iya. Close na relasyon sa iya. Dahil nga po sa kasalanan, na ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pag-apartar, paghiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero nilikha po tayo upang makilala natin ang Diyos, mahalin natin siya, sambahin natin siya, paglingkuran natin siya, sundin natin siya, at makita ang wangis, ang larawan ng Panginoon sa ating buhay. Ngayon, hindi natin tunay na nakikilala at minamahal ng Diyos dahil sa pagbagsak ng tao sa kasalanan. Makikita natin sa Genesis chapter 3, sa susunod na pag-aaral natin. Naputol ang ugnayan natin sa Kanya dahil sa kasalanan. Ang kasalanan na naghiwalay sa atin mula sa Diyos. At ang parusa ay ang kamatayan. Ngunit narito ang mabuting balita mula sa salita ng Diyos. Ipinadala ng Diyos ang Kanyang sariling anak na si Jesucristo upang bayaran ang parusa ng kamatayan para sa ating mga kasalanan upang tayo ay maibalik sa Diyos muli. Upang tayo mapabilang muli sa Diyos. At binuhay ng Diyos si Jesucristo mula sa mga patay upang maibigay niya ang kaloob ng buhay na walang hanggan sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Now, para po dito, kung ikaw po ay wala pang relasyon sa Diyos, nilalang ka upang magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ngunit hindi ito posible dahil sa kasalanan. Kaya nga po dumating si Jesucristo. Kaya nga po, palagi nating sinasabi, hindi ang kaligtasan ay hindi ito ay sa iyong mga ginagawa, sariling katuwiran dahil tayo ay makasalanan. Kaya nga po pinadala si Jesucristo upang iligtas sa mga makasalanan. At dalhin tayo sa tamang relasyon sa Diyos. Mangyayari ito na magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos kung ikaw ay sasampalataya na ang tanging ginawa lamang ni Jesucristo sa cross ang siya makakapagligtas sa iyo at hindi ang iyong mga ginagawa. Pagsisiya ng iyong kasalanan at magtiwala kay Jesus. In fact, basahin ko po sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 13. Maliwanag po dito, Ephesians chapter 2 verse 8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Hindi po sinabi dito sapagkat dahil sa pagsisimba ninyo, dahil sa nagdo-donate kayo sa iba, dahil mabuti kayo sa iyong kapwa, dahil sa mabait kayo. Ang sinabi po sa Biblia, Efeso 2:8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. At hindi mula sa inyong sarili. Sa madaling salita, hindi pinagtatrabahuan. Ito ay regalo sa mga sumampalataya sa Kanya. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Sabi po dito, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Pagulpot natin sa langit, walay magsiring, nag-donate ako sa mga lingkuran sa simbahan. Walay magsiring, di ka makasiring nga, nakabutang dito ang akong ngaran, donated by. Isa lang counted sa langit ng kaligtasan.
Naligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos nang inilagay mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Maliwanag sa Biblia. Kung ano tayo ngayon, patuloy ko pong basahin, verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Kasi ang magiging resulta na ngayon na ikaw ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos, naligtas, ay ang magiging resulta na ngayon ay mabubuting gawa. Hindi ka naligtas dahil sa may ginawa kang mabubuting gawa, kundi ito ay resulta ng biyaya ng Diyos na natanggap mo. Sabi dito, sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Kaya alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hintil at di tuli. Ang tawag sa inyo ay sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayan Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ganyan ang buhay natin ngayon. Noon. Noon nang wala pa tayo sa Panginoon. Na walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. So, iniligtas ka ng Panginoon upang magkaroon ng relasyon sa Kanya. Now, para sa mga may relasyon na po sa Panginoon, iniligtas ka po na upang magkaroon ng mapagmahal. Mahalin mo ang Diyos higit sa lahat ng bagay, higit sa kanino man, higit sa anumang bagay. Iniligtas ka ng Diyos upang magkaroon ng mapagmahal na relasyon sa Diyos at sa mga tao sa paligid mo. But ang tanong po sa bawat isa sa atin is, tapat ka ba sa iyong relasyon sa Diyos? Binibigyan mo ba siya ng higit na halaga kaysa sa mga anumang mga bagay dito sa mundo o sa tagumpay mo? O nakakalimutan mo na ang Diyos? Tapat ka ba sa iyong mga kapatid sa Panginoon na mahalin sila, bunga ng pag-ibig ng Diyos na naranasan mo sa iyong buhay? Philippians chapter 2 verses 3 to 4. Philippians chapter 2 verse 3 to 4. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Salip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. May ilan na sa atin, we know, sinasabi na natin na naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Pero may mga tao din na nais ng Diyos na gamitin tayo sa kanila para makakilala sila sa Panginoon. Na maranasan nila din na may hope, may pag-asa. Niligtas tayo ni Jesus mula sa dating buhay natin, selfish, buhay natin, tayo palagi ang sentro ng buhay natin. Pero iniligtas tayo ng Diyos sa mga makasariling paraan ng pamumuhay natin. At ngayon ang sentro na ay ang Panginoon. At ang pag-ibig niya ang nagdadasig sa aton, motivate sa aton, ang hinungdan nga karuyag naton mag-serve through sa aton sa kapwa. May iba namang mga tao nga, we're talking about fellowship, di ba? Kung may naka-fellowship sa Ginoo nga maupay relasyon nga maupay sa Ginoo, then we long fellowship liwat sa kada usa. Nga maupay nga relasyon sa kada usa. Amen. So, di rin natin karuyag nga kita ang tao nga ang tawag siton nga pero may kala nag-uusahan nga di ka karuyag mo timpo sa mga pagtitipon. Karuyag mo adto kala sa piliw, di ka makihampang. Di rin mo karuyag nga na i-welcome man and iba. Gabay kala haran niyon hampangon, pero pag abot na ngani nga pagkuan sa iba, di ka karuyag magdasig. You see, mahalaga nga kita liwat maging instrumento sa Ginoo para ang iba magkamayada yung suok na relasyon sa Ginoo. So, we need to be active sa mga Bible study, sa mga pagtitipon, sa mga prayer. Kaya importante ang mga pagtitipon sa mga pagtitipon kasama mga kapatid sa Panginoon. So,
Yan po ay sa unang katotohanan, simple katotohanan na mahalagang relasyon. Gusto niya na magkaroon tayo ng suok na relasyon sa Ginoo, and also sa kadausa, magkamaya na kitahin bilang magburugto sa Ginoo and instrumento sa Ginoo nga gamiton kita sa laing nga tao nga magkamaya dalo at suok na relasyon sa Ginoo. Now, pangalawang katotohanan didi, inilagay ang tao sa hardin ng Eden upang maging mabuting katiwala. Naalala nyo sa binasa natin, sabi ng Diyos, pagyamanin mo at pangalagaan mo. So itinanim ng Diyos ang hardin sa Eden, inilagay doon si Adan upang alagaan at ingatan niya ito. So this shows na may physical na gawain ng tao. Hindi lamang ito iniatas ng Diyos sa tao ang gawing, physical, pagkaisipan, intellectual, you remember sa verses, kung nabasa na ninyo ito ng advance, verses 19 to 20, si Adan ang nag-isip kung anong ipapangalan sa mga hayop. Ikaw, ito yung pangalan mo sa bawat hayop. Pero hindi lang intellectual na paggawa, kundi iniatas din ng Diyos ang physical na paggawa. Ang paggawa po ay hindi sumpa ng kasalanan. Ito ay mabuting kaloob ng Diyos. Naging mabigat lamang itong dahil sa kasalanan. Kung saan makikita natin dito na inilagay ang tao pang maging mabuting katiwala. And Colossians chapter 3 verses 23 to 24, basahin ko po sa liham ni Paul sa Colosas o sa Colossians chapter 3 verses 23 to 24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ang paggawa po ay isang blessing. Ang paglilingkod po ay isang blessing. Pero pinapaalala po sa atin dito na para kanino ka naglilingkod? Para sa tao ba o para sa Panginoon? Naglilingkod ka ba para sa Panginoon? Then, gawin mo ng buong puso. Gawin mo ang iyong ginagawa para sa Kanya at para sa Kanyang kaluwalhatian. Huwag na huwag po natin gagawin ang mga bagay na ginagawa natin para sa tao dahil panandalian lamang ang palakpak ng tao. Panandalian lamang ang appreciation ng tao. That's not bad. Mabuti po yan. Pero ang pinakapunto lang dito, ang pinakasentro ng ating ginagawa ay dapat ay para sa Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Diyos. And another thing, di ba, inilagay siya para maging mabuting katiwala. So the question is, mapagkakatiwalaan ka ba ng Diyos sa lahat ng mga pagpapala na ibinigay niya sa iyo? Ang paraan po ng iyong pamamahala, nagpapakita po kung mapagkakatiwalaan ka ng Diyos. Mapapagkatiwalaan ka ba ng Diyos sa lugar na kanyang inilaan sa iyo? Saan inilaan si Adan? Sa Garden of Eden. Pero the question is, paano pinamamahalaan mo ang kasalukuyan mong sitwasyon ngayon? Ang garden mo, sa buhay mo, ang Garden of Eden mo sa buhay mo. What is that? Sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo. Binigay sila ng Diyos sa iyo para pangalagaan mo, ingatan mo, maging mabuti kang katiwala. They came from God. Ibinigay sa iyo para pagyamanin at pangalagaan. Amen? So the question is, mapapagkatiwalaan ka ba ng Diyos sa mga biyayang ibinigay niya sa iyo? Pinangangalagaan mo ba ang mga nasa kamay mo? Halimbawa, ang financial na pagpapala, kalusugan, ang buhay na ibinigay niya sa iyo, ginagamit mo ba ito para pagyamanin, pangalagaan, ipagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos? Ang talento na ibinigay sa iyo, ang oras, habang may oras pa tayo dito sa mundo, ginagamit ba natin ito para pagyamanin at pangalagaan, ipagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos? Amen? Amen. Gusto ng Diyos na maging mabuting katiwala tayo. Pangatlo, inilagay ng Diyos ang tao sa Garden of Eden na may kalayaang magpasya. May kalayaang magpasya. Nilalang tayo ng Diyos na may kalayaang pumili at may kakayang maunawaan ang magiging epekto ng ating mga desisyon. Nilalang niya tayo na mabuti. Iniutos niya na sumunod tayo sa Kanya at binalaan niya tayo tungkol sa mga bunga ng ating pagsuway. Kahit na tayo ngayon ay kabilang sa, bumagsak sa lahi ng tao dahil sa kasalanan, all of us will be accountable po sa Diyos sa ating mga kilos at desisyon sa buhay. Siya ang may lalang at siya ang ating hukom. And so God calls us, lahat tayo, if we are living sa kasalanan po, malayo sa Panginoon, nasa buhay na
sumusuway sa kalooban ng Diyos, sinasabi ng Diyos, magsisi at talikuran po natin ang ating kasalanan. Revelation chapter 14 verse 7. Revelation chapter 14 verse 7. Sinabi niya ng malakas, matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin ninyo siya sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal ng tubig. And so, again, God has given you ng free choice. May free will ka na gawin mo, piliin mo kung anong gusto mo. Pero ibinigay sa iyo ng Diyos kung ano ang mabuti, ano ang kalooban niya. Ginawa tayo ng Diyos na may kalayaang pumili. Ibinigay din ng Diyos, binabalaan tayo ng Diyos na kapag tayo ay sumuway sa Kanya, kapag tayo lumihis ng landas, ganito ang kahinatnan ng iyong buhay. Mapupunta ka sa kapamakan. May dalawang daan, malapad na daan at makitid na daan. Sa malapad na daan, maaari mong gawin gusto mo sa buhay, sa kung ano ang makalaman ng mga bagay, masaya ka, magiging masaya ka, kasalanan, maaari mong dalhin lahat kasi malapad na daan o pintuan. Ngunit sa makitid nga daan, hindi mo pwede dalhin ang kasalanan. Makakapasok ka lamang dito sa makitid na pintuan o daan kung si Jesucristo ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sumampalataya ka sa Kanya at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan.